Ayan, nandito naman tayo nga sa sementeryo para dumalaw kay inay. At dumating ang kanya mga apo para dumalaw sa kanya at hindi nga nakapunta rito nung undas. At nung undas ay nasa kanyang papa ang mga batang ito kaya hindi sila nakapunta. Kaya't ito ngayon lang sila magtitirik ng kandila dito kay inay. At sama-sama nga silang 5 sa pagdalaw dito kay inay, sa kanyang lola, sa kanilang lola. Napakabilis talaga ng panahon. Mahigit na lang 1 buwan at 3 years na agad si inay sa December 21. Kahit sabihin pa magtatatlong taon na, pero parang sariwa pa sa akin ang mga nakaraan. Lalo na't noong nabubuhay pa siya ay kami lang dalawa ang magkapisan dito sa bahay. Kaya't nung siya'y nawala ay talagang labis ako nasaktan. Talagang biglang bigla ang kanyang pagkawala. Kaya't nung nawala siya ay hindi ko matanggap-tanggap kaagad noon. Lalo na nung pagkalibing sa kanya. Pagkalipas ng bagong taon ay talagang mag-isa na lang ako dito sa bahay. Kaya't hindi mawala-wala noon sa isipan ko. Lalo na nung ako'y iwan na aking mga kapatid nung sila ay nag-uwi na sa mga kanila. Napakahirap talagang tanggapin noon. Kada ako uwi sa trabaho, pag uwi ko sa bahay, wala, mag-isa na lang ako. Parang hinahanap-hanap ko noon siya pag ako'y umuwi ng bahay. Hanggang sa makalipas ang ilang buwan, dumating ang puntong hindi na ako makatrabaho. Hindi na ako makapasok sa trabaho. Hanggang hindi na rin ako makakain, na talagang kada hapon ay hindi ko maiwasang hindi tutulo ang luha. Hanggang sa namayat na talaga ako ng husto. Hindi makatulog, hindi makakain. Hanggang sa nagkasakit na nga. Dumating ang puntong hindi na ako makalakad, hindi na ako makalabas ng kwarto, natutumba ako. Talagang wala na noon. Talagang tanggap ko na kung ano mangyayari sa akin noon. Hanggang sa 2 kutsara na lang kanin na aking kinakain, talaga isinusuka ko pa. Hanggang sa na-ospital na nga ako noon. At talagang wala na, talagang gulay na, hindi na makagalaw, hindi na makalabas ang kwarto, wala na, hindi na makalakad, natutumba na talaga. Talagang tinanggap ko na rin noon kung anong sasapitin ng buhay ko. Alam ko na kako, hindi na ako natatakot. Tanggap ko na rin noon na ako'y kukuhanin ng Panginoon, pero pinagbigyan pa rin ako. Pinagbigyan pa rin ako ng pangalawang buhay. Unang-una sa ating Panginoon, pangalawa sa mga kapatid ko. At lalong-lalo na rin sa mag-anak ni Nakakoy at ang buong tropa. Talagang nagpapasalamat ako sa inyo. Talagang napakalaki ng naitulong nyo sa akin. Pinagbigyan nyo pa ako ng pangalawang buhay. Talagang hiram ko sa inyo lahat ang aking buhay. Talagang sa totoo lamang talagang hindi ko akalain na ako mabubuhay pa noon. Talagang wala na nun akong takot na ako'y kukuhanin ng Panginoon Diyos. Talagang tanggap ko na. Pero talagang nagpapasalamat talaga ako sa ating Panginoon at ako'y pinagbigyan po ulit ng pangalawang buhay na talagang pangangalagaan ko na. At ito pa, magwa 1 year noon ng inay ng December 21. December 7, ito't sumunod na naman yung isa kong kuya. Kaya kumbagay medyo napakakasakit pa rin sa akin noon ang pangyayari, nasundan na naman. Tapos after 1 year sa kuya ko, February 20 naman, yung akin naman isang kapatid ang kinuha na rin na ating Panginoon. Pero bagamat masakit din sa amin na siya nawala, na siya kinuha na, madali ko silang natanggap na kinuha na sa amin at dahil naman sila ay mga nagkasakit. Kaya kahit medyo masakit talaga namang at natanggap ko na rin. Kaya ito, nandito nga ako sa kanila at dinalaw ko na rin sila dito sa Kalawan. At ito nga pala yung isa kong kuya, ayun yung aming panganay. At dito din sila sama-sama sa Kalawan.
At ito nga't nandito ako ngayon sa aking isang kapatid at ito yung kanyang mga anak na 5 angels. Ayan, nasa kanyang harapan sila ngayon. At dumalaw nga sila dito para magtirik na rin ng kandila sa kanila. At ako na may halos hindi rin nagtagal dito. Sobra kainit, talagang napakasakit sa ulo. Umuwi na rin ako nung tanghali at talagang masakit na sa ulo, ang init. Talagang sumaglit nga lang ako sa kanila at pinagtirikan ko sila ng kandila. At ito nga pala yung palibot, yan, ayan palibot ng kuya ko, ayan siya. Yan ang kanyang lapid at dinalhan ko pa siya noon yung tabag dito. Yung solar na yan, ako nagbigay niyan sa kanya para siya may ilaw sa gabi. Ayan, hanggang dito na lamang ang video. Sana sundan nyo hanggang dulo.